Hello everyone! Hello lovely people! And shout out to Team Solid Kalanga. So once again, everyone Darlas is today my vlog is all about baked cooking, putok pandesal ala RB. So ayan na nga po, meron na po akong all-purpose flour. Nilagay ko na po sa aking plangganang maliit. Ayan, paghalo-haluin na po natin ating mga ingredient. Ayan, brown sugar and konting salt and butter. And then, ano pa po susunod ko pa dyan? Sige, ayan na po, mga kalangga. Ayan, itlog na 2. Siyempre, my favorite egg. And then, yeast. Ayan, lagyan natin ng yeast. Siyempre, kailangan may yeast tayo. Ayan. At saka, milk. Ayan. Milk na evap. So, yan. Siyempre, para masarap, hindi ba mga kalangga? So, yan. Paghalo-haluin lang po natin ang mga ingredient natin. At pagkatapos, maglalagay tayo ng para pampalasa pa ng kaunti. Lagyan natin ng kaunting powder milk. Ayan. Yan, konting powder milk para malasa, hindi ba? So, ano po yan? Optional. Kung gusto niyo pong lagyan, mas maganda kung wala po kayong panglagay, okay lang, di ba? Kasi naglagay na rin po ako ng ng milk. So, ayan. Siyempre, hahaluan ko pa rin din po ng ubi flavor. Ayan. So, mas maganda po kasi maraming ingredient na para masarap yung yung ating gagawing putok pandesal. Ayan. Naglagay po ako ng ube. Ayan, tingnan nyo mga kalangga. Sobrang sarap niya mga langga pagkatapos kong gawin. So, pagkatapos ko siyang i-mix-mix yan. Yan, i-mix-mix mo po siya ng ng ganyan hanggat sa matotal na po siya, matotal mix na po siya. So, inilib ko po siya ng almost 1 hour. Yan. After 1 hour ko po kinover sa room temperature lang po. So, yan. Saka ko po siya pinorm ko siya ng bilog-bilog. Siyempre, i-form mo siya ng circle para maging putok pandesal. So, yan. Yan po. Ganyan na po naging ang kalabasan niya. Naging ganyan na po siya mga kalangga. Mag-add on pa tayo ng ube. Yan, ube. Ayan, tapos na siya. Ayan po, ayan. Siyempre, tapos ko na po siya, kanina, i-mix-mix ng aking pang-mixer. So, ayan po, kailangan po natin i-massage. Ayan, lamas-lamasin ng kamay ni RB. Ayan, i-masahe natin siya dyan. At pagkatapos, ayan, ilalagay natin siya ng cover para maano po siya, ma-mix po siya, po ang mga ingredient. So, yan, kuberan po natin siya ng plastic cover. So, yan mga kalangga, ayan. Naway, nagustuhan niyo po ang aking video. So, mga kalangga, napakasarap po yan. After ko po lutuin, i-bake. Ayan. So, makita niyo ng mga kalangga, kinukuberan natin ng plastic cover para po, i-leave ko muna po siya ng 1 hour. So, after 1 hour, saka ko po siya ulit ipo-form siya para i-ready na po natin i-bake siya. So, ayan na po mga kalangga. So, sa lahat po ng sa akin, nag-support at mga Team Solid Kalanga. So, salamat po. So, ayan na po ang aking dough. Ayan, suntok-suntukin natin. Nang sa ganun ay makita natin kung ano mga kalabasan na syempre na mas lamasin natin ng konti. At nang sa ganun, yan, form ng circle. So, ayun mga kalangga. So, ready na po natin siyang
hiwa-hiwain at syempre ilalagay po natin ang mga flavor niya sa loob yan. Lagyan natin ng konting flour ang chopping board. So yan. Yan, ano-anuhin po natin. Yan. Spread natin siya ng konti sa pamamagitan ng kamay ni RB. So ayan, kuha tayo ng kutsilyo. Mga kalangga, wala akong pang-cut ng aking bread ng dough kasi yung pang-cut ko po niyan naiwan po sa old house namin. So syempre hiwa-hiwain natin maliliit. Yan, mamaya po lalagyan po natin yan ng mga flavor. So ayan, yan cheese pandesal. Ayan, may cheese po akong flavor at saka meron din po akong flavor din na ube. Ayan. So, ayan ang aking ube. Yun. 2 flavor po yung mga kalangga. O, diba? Ang sarap-sarap ng aking putok pandesal. Alam niyo, actually, po yan sariling ingredient ko lang po yan. Kumbaga parang my own version. So, yan. Putok pandesal pero may palaman sa loob. So, diba, ibang klase ang aking pandesal. May palaman sa loob. Yung iba plain lang na pandesal. So, yan, meron po siyang palaman sa loob. So, ayan na po lahat ang aking nagawa. So, ready to bake na po iyan mga kalangga. So, ayan. So, ibibake po natin siya ng 18 to 20 minutes lang. So, sa nga po pala, ang aking gagamiting pang-bake ay air fryer. O, di ba bongga? Ibang klase ng aking pag-bake, hindi po sa oven. Kundi, pwede din po pala tayong mag-bake dito sa air fryer. So, ayan na mga kalangga. O, diba bongga? So, i-bake po natin yan ng 18 to 20 minutes. So, ayun po. After 18 to 20 minutes, makikita po natin ang result mamaya. So, ayan na po. Ayan ang aking air fryer. So, pindutin natin ang bread. So, ayan, start na po natin. So, once again, talaga air fryer lang po ang ginawa ko. Hindi po oven. Ayan. Yan po ang aking secret. My own version ala RB Wonderlust. So, sana'y nagustuhan niyo po ito aking video. Ayan. Tingnan niyo mga kalangga. Ayan. 18 minutes po. Nilagay ko lang po siyang 18 minutes and then press. Ready na po. Ayan mga kalangga. Ayun na po, tapos na po ang 18 minutes. So, check po natin ang result ng aking air fryer putok pandesal. So, tingnan natin mga kalangga. Yay! Pulaga! Ayan na po siya mga kalangga. Ang aking putok pandesal. So, yan po yung nag-itsura niya. Ito ng aking final so, syempre, putok pandesal. Number 1 ang magte-taste kung sino yung gumawa. Diba yan? Tikman natin kung It's ano lasa. me, mga kalangga. Ayan. Masarap siya mga kalangga. Super yummy. Hindi siya nakakasuya. Hindi siya nakakaumay. Pwede siya talaga sa kape. Napakasarap sa kape yan. May flavor to. Cheese flavor sa so, syempre, sarap diba? So, that's my face sa umaga pagka walang makeup, lipstick, ang aking face. So, syempre, yung sarap. So, ang aking mahiwagang kape at ang aking mahiwagang tasa with kape. O, diba? Napakasarap mga kalangga. So, once again, maraming salamat po sa lahat. Naway, marami po kayong, may natutunan po kayo kahit paano sa pag-bake ni RB Wonderlust. So, maraming salamat. Bye!